Ang perang ginastos mo ay maibabalik ng 100 beses sa iyong card. Anong mga pagbabago ang mangyayari sa buhay? Matagal mong hinabol ang iyong kasamahan sa trabaho ng 6 na buwan. Gumastos ka ng halos 10,000 para sa kanya. Matapos niyang makuha ang atensyon ng manager ng kumpanya, sinabi niyang hindi tayo bagay. Lumiko siya at sumakay sa ginri ng manager. Hindi ka naman malungkot. Yung babae na pinagpuyatan mong habulin sa loob ng ilang buwan ay ganito pala. Itinapon mo ang milk tea na bibilhin mo at naghanda ng umalis. He, batang lalaki, hindi mo pa nababayaran ang iyong milk tea. Pasensya na, magbabayad na ako. Kinuha mo ang iyong cellphone at nagbayad. Isang mekanikal na tunog ang umabot sa iyong isip. Ding! Binabati ang host sa pag-activate ng sistemang nagbabalik ng perang ginastos ng 100 beses. Ang iyong ginastos ngayon ay 13. Ang ginastos mong pera ay maibabalik na ng 100 beses sa iyong card. Host, huwag magalala sa paggamit. Gagamit ang high-tech na paraan upang ang ibabalik na pera ay hindi mahahanap. Nagulat ka sa loob. Ito ba ang iyong golden finger? Ang ginastos na pera ay maibabalik ng 100 beses. Dumating na ang impormasyon ng transfer sa iyong cellphone. Tumingin ka pababa. Ang iyong card na may huling 4 na numero na 5,987 ay matagumpay na naideposito ng 1,300, ang balanse ay 2,300. Diyos ko, talaga bang totoo ito? Yayaman na ako, kung hindi dahil sa dami ng tao. Matagal ka ng masayang masaya. Si Lin Xiaoping, maghintay ka na lang na magsisisi ka. Ma'am, bigyan mo ako ng 30 tasa ng burnt grass tea. Bilang isang manggagawa, sa totoo lang, hindi ko naman ito ginugusto inumin. Tuwing may pagkakataon, 1 tasa lang para kay Lin Xiaoping. Ngayon, mayroon na akong ganitong kahangahangang sistema. Imposible nang hindi magmamayabang. Pakisuyo, sandali lang. Maraming kasamahan din ang nakapila para bumili ng milk tea. Nakatitig sa gulat. Nagwawala na ba siya? Bakit ang dami niyang in-order na milk tea? Siguro ay naapektuhan siya ni Lin Xiaoping. Ay, kawawa naman. Sa susunod na segundo matapos mong magbayad, narinig ang babala ng sistema. Gumastos ka ng 300 at 70 sa pagkakataong ito. 100% ang ibabalik, 39,000. Muli na namang dumating ang mensahe. Tumingin ka sa balanse, 41,300. Haha, mukhang yayaman na ako. Hindi, ang ganitong maliit na laro ay hindi tama. Lumiko ka at nagmadaling umalis. Pare, hindi mo pa nakuha ang iyong milk tea. Bigyan mo na lang ang mga kasamahan ko. Wala kang oras para ayusin ang ilang basong gatas na tsa ngayon. Agad kang nagmadali papunta sa tindahan ng cellphone. Ginoo, magandang araw, interesado po ba kayong bumili ng cellphone? Pagkapasok mo, nakita mong may mga kasamahan ka ring nanonood. Bakit siya nandito para bumili ng cellphone? Narinig ko na kakahiwalay lang niya kay Lin Xiaoping. Napakaawa naman. Ang ganung uri ng babae tulad ni Lin Xiaoping. Saan ba kami, mga manggagawa, makakakuha ng pagkakataon sa kanya? Nandito siya ngayon. Baka gusto niyang bumili ng mamahaling cellphone. Para ibalik ang puso ni Lin Xiaoping. Posible nga, wala kang pakialam. May stock ba ang modelong ito ng cellphone? Mayroon. Nagtataka ang mga kasamahan. Customized na Porsche. Bagong labas lang yung cellphone, di ba? Tama, mukhang nagkakahalaga ito ng 39,990. Kakayanin ba niyang bilhin ito? Para bang mabibili lang niya ito? Iyan ay 40,000. Akala niya 4,000 lang. Sa kanilang pananaw, ikaw ay katulad din nila, isang manggagawa. Paano nga ba makakabili ng ganitong cellphone? Gusto niyo bang subukan ito? Sa amin, may available na demo unit. Sa kanyang pananaw, gusto mo lang talagang subukan ito. Ayaw na, kuha ka na lang ng bago para sa akin. Gusto kong bumili. Ay. Anong sabi mo? Sabi ko, gusto kong bumili. May problema ba? Walang problema. Aasikasuhin ko na yon para sa'yo. Sandali lang po. Sa lalong madaling panahon, inabot niya sa iyo ang isang bagong Porsche na customized na telepono. Ibinigay ito sa iyo ng may paggalang. Hindi ka na nakapaghintay na magbayad. Ding! Gumastos ka ng 39,990. Nagbabalik ito ng 399,900. Masaya ka. Ito ay nagiging milyonaryo na. Ilang piraso pa ang natitira ng modelong ito sa tindahan nyo? Gusto ko lahat. Napatulala ang sales ate. Nang makabawi siya, agad siyang sumagot ng masaya. May 9 na unit pa kami sa aming bodega. Kung kailangan mo, aasikasuhin ko na ito para sa'yo. Sige, kuha ka na. Sige, sandali lang po. Sa lalong madaling panahon, dinala niya ang 9 na units ng Porsche na customized. Lahat ito ay nakabundle at dinala. Nagbayad ka ng direkta. Ding! Gumastos ka ng 359,991. Nagbabalik ito ng 359,100. Tiningnan mo ang balanse sa iyong card na 36,05,990. Ito ay nagiging 10 milyonaryo na. Hindi mo kailanman naisip na balang araw ay magkakaroon ka ng ganitong kayamanan. Ang galing! Umalis ka ng may estilo sa ilalim ng mga nagtatakang mata ng tao. Diretsong pumunta sa kalye ng mga mamahaling produkto. Palitan mo muna ang suot mong damit. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng problema sa malawakang pamimili sa hinaharap. Isang versus coat na nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Bumili, bumili, bumili.
Isang Hermes na sinturon na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Bumili, bumili, bumili. Isang Patek Philippe relo na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyon. Bumili, bumili, bumili. Sa madaling salita, isang salita, bumili. Habang naghihintay kang lumabas mula sa tindahan ng mamahaling produkto, ang iyong kasuotan ay tiyak na ganap na bago na. Ang aura ng isang manggagawa ay nagbago matapos gumastos ng halos 10 milyon. Matagal nang naging magarbo. Maaaring sabihin sa kahit anong anggulo, ikaw ay isang gwapo at mayaman. Nang panahong iyon, tumunog ang telepono. Hello, ano ang kailangan mo, mataba? Ano pa bang maaaring kailanganin? Magkasama tayong lumabas at uminom. Nakapagpa-reserve na ako ng private room. Alam na rin ng mataba ang nangyari sa harap ng milk tea shop. Bilang mga kaibigan, natural lang na magbigay ng kaunting aliw. Alam mo namang mabait ang mga tao. Sakto lang na hindi pa ako kumain. Sabihin mo ang address at pupunta na ako. Room 403 ng Haidong Hotel. Nandito kaming lahat kasama si Goggles. Naghihintay na kami sayo. Haidong Hotel. Pare, parang nanalo ka sa loto ah. Ang Haidong Hotel ang pinakamahusay na hotel dito sa paligid. Ang isang pagkain ay tiyak na nasa ilang libo. Huwag nang magpaligoy-ligoy, sagot ko na, bilisan mo. Pagkalipas ng kalahating oras, sinamahan ka ng waiter. Pumasok ka sa room 403 ng Haidong Hotel. Ang bilis mong dumating ah. Umupo ka na, sakto, nandyan na ang mga pagkain. Handa na tayong kumain. Nang makita ka ng 3 mataba na tao, nagtawa sila at nagbigay ng tawag. Maraming pagkain na ang nakalatag sa lamesa. Pero sa mga pagkain nakikita, ang presyo ay hindi naman masyadong mahal. Sa katunayan, normal lang ito. Sa totoo lang, lahat tayo ay mga manggagawa. Ang makapunta sa ganitong lugar para kumain ay itinuturing ng malaking bagay. Ang suot mo ay medyo astig. Saan mo ito nabili? Mukha talagang may dating at may forma. Ano ang dala mo sa kamay mo? Ilang cellphone na mahigit 3,000 lang. Bawat isa ay may sarili nilang unit. Totoo ba yan? Siguradong peke. Paano naman makakabili ng ganun kamahal na cellphone sa ganitong sweldo? Wala ka ring masyadong paliwanag. Pag uwi nila at binuksan, doon sila makakaalam ng totoo o peke. Sige, magmadali na tayong kumain. Sa puntong ito, may narinig na pangaasar mula sa labas ng pinto. Uy, hindi ba't ito si Pango at si Fei Yangyang? Kayang makapunta sa ganitong mamahaling hotel para kumain? Para bang nakatagpo ng minahan? Ikaw at ang 3 pango ay naguguluhan. Ang bumisita ay pamilyar sa iyo. Si Lin Xiaoping, na iniwang naghintay ng 6 na buwan. Ang lalaking iyon ay si Supervisor Liao. Siya rin ang nagsasalita. Sa ganitong mamahaling restaurant, ito lang ang in-order. Pwede bang kainin ng tao? Kung hindi, ako na ang taya sa hapunang ito. Kayo na ang bahala sa pagpili. Ganito ang sinabi ni Supervisor Liao. Gagawin lang iyon para sa pangaasar sa inyo. Nagalit ang mataba. Nais lang sanang magsalita. Pero agad siyang pinigilan ng salamin. Sa katunayan, lahat sila ay nagtatrabaho sa ilalim ni Supervisor Liao. Talagang kung madidismaya ang taong ito, posible ring mawalan ng trabaho. Tumubon ka diretsyo. Sige, dahil napaka-generous ni Supervisor Liao, kaya't hindi na kami mag-aalangan. Inabot ng waiter ang menu sa akin. Mag-order pa ako ng ilang putahe. Wala nang pagdadalawang isip ang waiter. Agad niyang iniabot ang menu sayo. Bigyan mo ako ng 4 na Australianong abalon. At bigyan mo rin ako ng 4 na uri ng bird's nest. At kung may caviar, bigyan mo ako ng 4 na bahagi. At 4 na bahagi ng foie gras at Australian lobster, kung meron. Isang bote pa ng 1,982 lafite, salamat. Ang waiter sa tabi ay nahulog ang panga sa gulat. Si Supervisor Liao at si Lin Xiaoping. Ang kanilang mukha ay sumimangot na parang ilalim ng kawali. Hehe, alam mo bang magkano ang halaga ng mga in-order mong ito? Bakit kanina ay nagyayabang ka pa na ikaw ang taya? Dahil hindi mo kayang bayaran ang bill. Huwag ka nang magpanggap dito. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Pero ikaw ay isang tao na may sistema ngayon. Bakit naman kami magpapasasa sa kanila? Hindi ko kayang bayaran, kaya mo ba? Na, hindi tayo kayang bayaran. Ano, ikaw na isang manggagawa, kaya mo bang bayaran? Kung makakabili ako o hindi. Malalaman nyo mamaya. Waiter, ito lang muna ang order namin. Maghanda ka na. Ang waiter ay medyo nahirapan. Sa totoo lang, pareho silang iniisip ni Supervisor Liao. Hindi talaga sila naniniwala na kaya mong bayaran ang bill na ito. Ang mga bagay na in-order lang. Kahit saan, abot ng ilang daang libo. Kung hindi, kalimutan na natin. Hindi mo sila pinansin. Tumitig sa waiter. Bakit, iniisip mo rin bang hindi ko kayang bayaran ang bill na ito? Sige na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ko ba alam kung magkano ang pera mo? Mukhang gusto mong kumain ng libre ha? Mukhang nagpapanggap lang siya. Ang taas ng pride. Mabuti na lang at hindi mo tinanggap ang panliligaw ng ganitong tao. Kung hindi, mawawalan ka ng mukha. Dalawang tanga. Anong sinasabi mo? Batang ito, hindi ka na kailangang pumasok bukas. Ikaw ay natanggal sa trabaho. At kayong 3. Ngayon, hindi kayo pinapayagang kumain kasama siya. Kung hindi, bukas ay sabay-sabay kayong aalis. Kung ayaw, ayaw na. Akala nyo mahalaga kami. Isang supervisor lang. Akala mo ikaw ang boss. Kahit na nagkamali ka kay Lin Xiaoping. Pero hindi naman nasayang ang pagkakaibigan mo sa mga kapatid na ito. Galit na galit si Supervisor Liao. Nakatingin sa 3 mataba, wala silang masabi. Ginoong ito. Sa tingin ko, nandito sila para kumain ng libre.
Mas mabuti pang tawagin mo ang inyong manager. Kung matapos silang kumain ngunit hindi makabayad, ikaw ang magkakaroon ng malaking responsibilidad. Nagatubiling sandali ang waiter. Ginoong ito, maari bang tingnan ang balanse sa iyong card? Batay sa anong dahilan? Sino bang nagtakda na kumain dito? Kailangan mo rin tingnan ang balanse ng mga bisita. Wala itong batayan. Pero nagdududa ako na kaya nyo talagang bayaran ito. Galit na galit ang tatlong mataba. Si Supervisor Liao at Lin Xiaoping ay masaya sa nangyayari. Tawagin nyo ang manager nyo. Sandali lang, mga ilang tao. Nang malaman ng manager, naisip niya na mga empleyado lang sila. Hindi naman nila kayang bumili ng mga pagkain na nagkakahalaga ng 100,000. Pagdating nila, agad silang pinagtawanan. Sa ngayon, iba't ibang tao na talaga ang naririto sa lipunan. Naglakas loob pa silang pumunta sa aming Haidong Hotel para kumain ng libre. Wala ba silang takot na makulong? Nagtakip ang manager ng kanyang mata sa mga cheap na damit ng tatlong mataba. Ngunit nang makita kanya, bigla siyang napatigil sa kanyang lugar. Versus na trench coat, Hermes na sinturon, Patek Filipinarello, si Xiao Tangba ay naglalaro sa akin. Siya ay ang lobby manager ng Haidong Hotel. Maraming mayayamang tao ang kanyang nakakasalamuha araw-araw. Sa suot niyang ito, kahit paano, abot ito ng 10 milyon. Yung mga ganitong tao, hindi ba kayang bumili ng mga 100,000 halaga? Sila ba ang tinutukoy mo? Hindi na naghintay ang waiter na magsalita. Si Lin Xiaoping sa tabi ay nahuli ng magsalita. Tama, sila mismo iyon. Ang manager na ito. Sa tingin ko, mas mabuti pang papasukin mo na sila palabas. Ang mga taong ito ay tiyak na gustong kumain dito ng libre. Ang tatlong matatabang lalaki ay lahat nagpakita ng pagkahiya at galit. Ikaw naman ay nakaupo ng walang pakialam. Sino kayo? Ang manager at ang isa pa ay mga supervisor ng mga trabahador na ito. Tinanong ba kita? Paano nakapasok sa aming hotel ang isang tanga tulad mo? At kayo rin dalawa, agad kayong umalis mula sa hotel. Hindi kayo welcome dito. Sa pagitan mo at ni Supervisor Liao, walang pagdududa ang hotel manager sa pagpili sa iyo. Si Supervisor Liao at Lin Xiaoping ay nagulat. Hindi nila inaasahan na ang hotel manager ay papayag na palabasin sila. Ginoong ito, tungkol sa lahat ng nangyari ngayon, humihingi ako ng taos-pusong paumanhin sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Sana'y mapatawad niyo ako. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang balanse ng aking bank card? Paano kung talagang kumain tayo ng libre? Hindi. Sige, dalhin na ang pagkain. Agad na ipaalis ang dalawang iyon. Huwag mong sirain ang gana ko. Sige, mag-alala ka. Aalisin ko na sila ngayon. Hindi ko na sila papayagang makapasok muli. Gusto ba ninyong ipatawag ko ang gwardiya para paalisin kayo? Sila ay isang grupo ng mga pulang tinapay. Maghintay lang kayo sa pagdaramdam ng inyong hotel. Matapos ang mga matitinding salita, umalis ang dalawa na tila nahihirapan. Hindi mo naman talaga plano na gumastos ng daan-daang libo para sa isang pagkain, di ba? Mag-enjoy lang kayo sa pagkain. Kayang-kaya kong gastusan ang daan-daang libo. Hindi nagtagal, ang manager mismo ang nagdala ng iba't ibang masasarap na pagkain. Mga mamahaling putahin tulad ng bird's nest, shark fin, at king crab. Puno ang buong mesa ng mga ito. Sige, mag-toast muna tayo. Matapos ang isang huling pagsabog, ang mga masasarap na pagkain sa mesa ay halos naubos na. Tara na, dito na lang tayo sa araw na ito. Dadalhin kita sa reception. Ginoo, kumusta po kayo? Gumastos kayo ng 710,000. Ang tatlong taba ay nagulat. Alam nilang mahal talaga ang hapunan na ito. Pero hindi nila inasahan na umabot ito ng 70,000. Sila ay tunay na naguguluhan. Kung sakaling hindi sila makapagbigay ng ganitong kalaking pera, kahit gusto nilang pagsamasamahin ay hindi nila magagawa. I-slide na ang card. CJ, agad na narinig ang tunog ng notification sa isip. Ding! Gumastos kayo ng 700,000. Naibalik na 70 milyon. Tumingin ka sa balanse at naging masaya. Umabot na ito sa 100 milyon. Diyos ko, ang hapunang ito ay kumain ng 70,000. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Nanalo ka ba sa lottery? Masasabi mo lamang na ikaw ay nakapanalo ng malaking premyo. Basta't naipasa mo ito. Sumakay ng taxi pabalik sa tinutuluyang bahay. 8:30 na ng gabi. Magpadala muna ng kaunting pera sa kapatid na babae at sa mga magulang. Binuksan mo ang WeChat. Nagpadala ka ng 20,000 sa kapatid. Ang kapatid ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Kung masyadong maraming padala, tiyak na maapektuhan ang pag-aaral. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang kapatid na babae. Diyos ko, kuya, nakakuha ka ba ng minahan ng ginto? Wala namang minahan ng ginto. Pero nanalo ako sa loto. Totoo ba? Kuya, huwag mo akong lokohin. Huwag kang gumawa ng masama. Hindi mo ba alam kung anong klase tao ang kapatid mo? Ama rin. Pero may pagkain at tirahan ako sa paaralan. Buwan-buwan, nagbibigay ang mga magulang ko ng baon sa akin. Kailangan mo pa ng pera para sa girlfriend mo. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan. Hindi na kailangan, kuya, wala akong kakulangan sa pera ngayon. Kung maubos mo ang perang ito, sabihin mo lang sa kuya. Basta huwag ka lang magaksaya. Hehe, salamat sa'yo, kuya. Ay kuya, may oras ka ba sa Makalawa? Anong meron? Mabuti naman na may oras ka, ganito kasi. Gusto ni Atswir na mag-invite sa atin na pumunta sa overseas Chinese town sa Makalawa. Anong tingin mo? Sige, pupunta ako sa paaralan nyo para sunduin kayo. Huwag mong isama si Lin Xiaoping. Alam mo namang ayaw ko sa kanya. Magpakakampante ka, hindi ko siya isasama.
Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Talaga? Ang ganda naman nun. Ngayon, may pagkakataon na si Ate Xur. Ang bulong ng kapatid ay napakatahimik. Hindi mo narinig ng mabuti. Anong pagkakataon? Wala namang. Ang kapatid ay walang masabi at nag-iisip. Aking kapatid, totoo ka talagang isang tanga. Hindi mo alam na si Ate Xur ay secret admirer mo. Ah, tama ka, kuya. Alam mo ba na si Ate Xur ay nagiging streamer na? Alam ko, kagabi nagpadala siya sa akin ng mensahe na nagsasabi na, alam mo ba na may isang malaking mayaman, na todo ang pagbibigay sa kanya ng regalo para makuha siya. Hindi ko na alam kung ano na. Wala namang. Talagang tanga ka. Sige, ganyan na lang. Naghahanda ka bang magpadala ng pera sa mga magulang mo? Pero may daily limit na 5,000. Mas mabuti nang bukas ka na lang pumunta sa bangko para itaas ang limit. Hindi naman ito nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit. Naisip ko na sinabi ng kapatid na may mayaman na humahabol kay Zhao Xur. At bigla ka na lang di makagalaw ng maayos. Wala naman akong ginagawa ngayon. Bakit hindi tayo pumunta sa live stream ni Xur? Buksan mo ang isang API. Nang makita mo, pinalo mo ito. Sa screen ng cellphone, may isang napakagandang batang babae na nag-aawit para sa mga tagahanga. Dahil sa bagong streamer, hindi siya masyadong sikat. Kakaunti ang mga komento. Nang lumabas ang emo sa live stream, napansin agad ni Zhao Xur. Wow, welcome sa aking live stream, kaibigan. Magandang gabi, Xur. Hehe, magandang gabi. Ang saya naman na makapag-live ka. Talagang masaya ako. Sino itong si Xur? Isang bagong account. Dumating sa iyong live stream na walang ibinibigay na regalo. Bakit mo siya pinapansin? Nang makita ni Zhao Xur ang komento, hindi niya napigilang magkunot ng noo. Siguro ay naiinggit si Kong Je. Tiyak, tawag ni Xur sa bagong account ng napaka-sweet. Hindi ka maiinggit, talagang kakaiba. Kong Je, sinusuportahan kita. Si Xur ay iyo. Magbigay ng ilang bagay para malaman niya ang agwat niyo. Sinusuportahan ko rin ang kanyang kahangahangang kaganapan. Si Zhao Xur ay nakakita ng mga nilalaman sa bullet chat. Nagalit at nagmamadali. Takot na baka magkamali ka ng pagkaintindi. Huwag masyadong magdulot ng kalituhan ang lahat. Si Lin Sikong ay nanonood ng live stream sa isang mamahaling villa sa Magic City. Ang kanyang mukha ay naging malamig. O, hayaan mong maranasan mo ang kapangyarihan ng pera. Sa susunod na segundo, may direktang kaganapan na nagkakahalaga ng higit sa 4,000. Sa kanyang pananaw, basta't naroon ang regalo, si Zhao Xur ay tiyak na yayakapin agad. Madalas akong magtagumpay sa ganitong bagay. Ang kahangahangang kaganapan ni Kong ay tila nagsabi na basta't magbigay. Astig, Kong. Pasensya na, kulang ba ng mga palamuti sa iyong mga hita? Kaganapan. Kong, kailangan mo pa ba ng kasintahan? Sobrang nainggit ako kay Xur. Hindi makapaniwala na may ganitong kahangahangang kuya si Kong. Mahal na, nasolusyonan na. Siguradong may gusto si Kong kay Xur. Mukhang may kasintahan na si Xur. Agad na dumami ang mga tao sa live stream ni Xur ng 2,000. Nagtatawang masaya si Lin Sikong. Tama, gusto ko talagang ligawan si Xur. Pwede bang maging girlfriend ko si Xur? Kong, sumusuporta ako sa'yo. Magkasama. Labis na nagalit si Zhao Xur. Maliwanag na itinuturing siya ni Lin Sikong na isang gold digger. Isang simpleng karnabal lamang ito. Gusto lang na maging girlfriend si Xur. Anong lakas ng mukha? Sino ba ito na sobrang yabang? Isang level 1 na account ang naglakas loob na humamak sa malaking tao ng karnabal. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kapatid na ito? Si Liang Jingru ba? Batang ito, para sa akin, isa kang mahusay na naguguni-guni. Isang simpleng karnabal pa. Nais mo bang makipagkompetensya sa akin? Ano ang ikinakatakot? Ngayon, ako ay isang lalaking may daang beses na balik na sistema. Ang taong ito ay naglakas loob na makipagkompetensya sa kanya. Ayos lang, sana hindi mo pagsisihan. Si Kong Ji ay galit na galit at ang mga epekto ay seryoso. Ang taong ito ay nagpasama sa iba. Nagawa pang pasamain ang malaking tao ng karnabal. Sa tingin ko, siya ay mapapahamak. Anong nangyayari? Baka pagdating ko ay may labanan ng mga regalo. Nakaredy na ang aking maliit na upuan. Naghihintay na lang na pahirapan siya ni Kong Ji. Si Kong Ji ay gumastos ng hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Feng Je, hindi ko kailangan na magbigay ka ng regalo. Huwag kang magalala, hindi ko siya gusto. Paano niya hindi ka maintindihan? Sa ganitong kita mo lang, paano ka makakapagkumpetensya kay Lin Sikong? Walang anuman. Isipin mo na lang na ito ay para mapataas ang iyong popularidad. Si Lin Sikong ay agad na nagdala ng 10 karnabal. 10 ay higit sa 40,000. Hindi ko kayang maniwala na talagang naglakas loob kang makipagkumpetensya sa akin. Lahat ay nag-iisip na pag nakita ang 10, tiyak na hindi sila magbibigay. Pagkatapos ng lahat, hindi ito dapat maging mas mababa sa 10. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na hindi inaasahan ng mga tao. Ang iyo ay napakabilis na dumating. Parang ipo-ipo. Napansin nila na nag-inarte ka rin sa carnival. Sakto, mas marami ka pang naipon kaysa kay Lin Sihong. Ang galaw na ito ay astig. Akala ko, kanya-kanya lang siya, pero mayaman din pala siya. Mukhang hindi na sigurado si Sihong na mananalo siya. Sa live stream ni Zhao Xur, may 30,000 na nanonood. Patuloy pa rin itong tumataas. Malapit nang umabot sa 100,000. Hindi na makalma si Lin Sihong. Akala niya isa lamang itong malakas sa salita. Pero hindi niya alam na may kakayahan talaga siya. Pero hindi siya yung tipo ng taong basta-basta sumusuko. Nang pumunta sa isip niya, direkta siyang naglagay ng 100,000.
Hindi ako naniniwala na matutuloy ka talagang makipagkumpetensya sa akin. Direkta siyang naglagay ng 10 pa. Hehe, mukhang determinado ang taong ito. Umiti ka ng bahagya. Mabilis siyang naglagay ng 11 muli. Sa oras na ito, nakakatanggap ka ng maraming pribadong mensahe. Siyempre, maraming mga babaeng streamers. Wala kang ganang makipag-usap. Sa puntong ito, medyo nagsisisi na si Lin Sihong. Napagtanto na niya. Iba si Zhao Xuer kumpara sa mga babaeng online celebrity na nakilala niya noon. Ang mga 10,000 ito ay halos katulad ng pag-aaksaya ng pera. Matapos mag-isip ng sandali, galit siyang tumingin sa Yongyi. Matapos maalala, agad siyang lumabas. Mukhang bumaba na si Kong Je. Talagang umalis siya ng tahimik. Sayang, akala ko panalo na siya. Talagang napakalaking disappointment ito para sa akin. Inisip ko na magkakaroon ng labanan ng mga mayayaman ngayong araw. Sino ang mag-aakalang ganito ang mangyayari? Parang nagsimula ng mahigpit pero natapos na ang bilis. Noong una, nakita kong magaling siyang magsalita. Hindi ko inasahan na ganito siya kahina. Pero si Kuya mayaman pa rin ang astig. Si Zhao Xuer ay nakahinga ng maluwag. Kung patuloy na ganito ang laban nila ni Lin Sikong, siya ay labis na nag-aalala. Talagang salamat sa iyo ngayon. Ipadala mo sa akin ang card. Ibalik ko sa iyo ang pera. Sa kanyang palagay, naubos na niya ang lahat ng ipon niya sa mga nakaraang taon. Ayaw niyang ikaw ay kumakain ng instant noodles araw-araw. Hindi mo naman kailangang mag-ipon para bumili ng damit, di ba? Wala akong problema sa pera ngayon. Talagang hindi ito nagpapanggap. Sa loob lang ng sandaling ito, nakapagdagdag muli ng halos 10 milyon sa aking account. Sinasabi ko lang, si Lin Sikong ay nag-offline. Talagang medyo nadismaya ako. Sige na nga, kung kinakailangan mo ng pera, dapat sabihin mo sa akin, ha? Medyo huli na ang oras. Matapos batiin si Zhao Xuer, natulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, nakakuha ka ng tawag mula sa matabang tao. Nang malaman mo na ang tatlo ay sa malakas na hiling ng leader na babae. Sa huli, napanatili nila ang kanilang trabaho. Tungkol sa nangyari kagabi, may kaunting pagkakasala ako sa tatlong matabang tao. Ang tatlo ay tinarget ni Supervisor Liao dahil sa akin. Kung hindi na makakapagpatuloy ang tatlong matabang tao, hindi ako mananatiling walang ginagawa. Matapos isara ang telepono, muling nakatulog ka sa kama ng kaunti. Siya ay muling nagising na lampas alas 10 na. Kailangan kong sabihin, ang mga araw na walang trabaho ay talagang masaya. Naghugas, nagagahan at umalis na agad. Maraming bagay na dapat gawin ngayon. Una, pupunta ako sa bangko upang iangat ang limit ng transfer. Pagkatapos ay natural na bumili ng bumili. Pagdating mo, kinuha mo na ang bilang. Wala masyadong tao. Umupo sa upuan ng ilang minuto at saka dumating ang turn mo. Anong serbisyo ang kailangan mong iproseso? Gusto kong itaas ang limitasyon sa paglipat ng pera sa card na ito. Karaniwang card. Medyo may pagdududa ang staff. Gaano kataas ang nais mong itaas? Marami siyang nakakahalubilo na mga gumagamit araw-araw. Isang karaniwang gumagamit lamang. Hindi siya nagbigay ng halaga dito. Hanggang gaano kataas ang maiabot ninyo dito? 100 milyon. Maliwanag na siya ay medyo naiinip na. Ang pagsabi ng 100 milyon ay biro lamang. Sige, itaas mo ito sa 100 milyon. Siya ay nagtatawanan sa loob. Isang simpleng karaniwang card lamang. Itaas ang limitasyon sa paglipat ng pera sa 100 milyon. Hindi ba ito isang biro? Sapat ba ang 100 milyon? Gusto mo bang dagdagan pa ito? Ang salitang ito ay masakit sa iyong tainga. Kanina, hindi ba ikaw ang nagsabi ng 100 milyon? Huwag kang magalit sa akin. Anong masama sa paggalit sa iyo? Anong sinasabi mong malaki ang ulo? Dati ay maganda ang aking araw. Ngayon, lahat ay nasira ng babaeng ito. Anong nangyayari? Ang taong ito ay may karaniwang card. Gusto niyang ipagawa sa akin na itaas ang limit ng transfer sa 100 milyon. Talagang may problema sa isip. Gino, ang card mo ay karaniwang card. Wala itong karapatan na itaas ang limit. Sa totoo lang, siya ay nag-imbento lamang. Kahit na ito ay karaniwang card, may karapatan ito na itaas ang limit. Pero sino bang nagsabi na ang customer service ay kakilala? Narinig mo ba? Hindi ko sinasabing hindi ko ito iayos para sa'yo. Kundi wala ka talagang karapatan. Ang mga tao na nanonood ay hindi na matiis ito. Ganito ba siya kapag yayabang? Nga, ang taong ito ay talagang nagbabaluktot ng katotohanan. Hindi ba't ito ay pang-aapi? Nakakainis talaga. Ganito ba? Dahil kayo ay may malaking tindahan na nananakot sa mga customer. Kaya't mangyaring ilabas na ang lahat ng pera sa aking card. Maghahanap na lang ako ng ibang tindahan. Hehe, isang karaniwang card user lang. Huwag mong isipin na kami ay may espesyal na halaga. Gaano kalaking pera ang meron? Agad mong ilabas at magpalit ka na. Nakatagong nagtatawa sa loob mo. Ibinigay mo ang card sa kanya. Kinuha niya ang iyong card at nagsimula ng mag-imbestiga. Sa susunod na segundo, bumuka ang kanyang mga mata ng malaki. Nakatayo siya sa kanyang pwesto. Paano mangyayari yon? Naguguluhan ba ako? Ano nangyari? Sa susunod na segundo matapos siyang lumapit sa computer, siya rin ay natigilan sa kanyang pwesto. Ano pang hinihintay? Bilisan mong ilabas lahat. Ang aking card ay may higit sa 100 milyon. Kahit para sa ganitong kalaki na bangko. Isa rin siya sa ilang Super E. Ngayon, kailangan kong ilipat ang ganitong kalaking pera sa ibang bangko. Para sa kanila, siguradong malaking pagkalugi iyon. At kung malaman ito ng headquarters, tiyak na mawawala ng trabaho ang customer service. Kahit itong lalaking ito,
ay nasa dulo na ng kanyang pasensya. Siya ay biglang nagalala. Agad siyang humingi ng tawad. Ginoo, ito ay lahat isang hindi pagkakaintindihan. Sana ay magpatawad ka. Huwag kang magalala. Agad kong ipapasa sa kanya na itaas ang limit ng iyong transfer sa 100,000,000. Tama, tutulungan ko po kayong kunin yan ngayon. Nang magising siya sa katotohanan, nagmadali siyang magsalita. Hindi niya naisip na, sa isang simpleng card ay maaaring maglaman ng higit sa 100,000,000. Kung alam ko lang sana. Tapos kanina, bakit pa sila mangahas na ganyan ang ugali? Ngayon, umaasa na lang ako na maging maliit ang problema. Maliit na bagay lang yan. Paano mo naman sila mapapapayag na makuha ang gusto nila? Hindi ba't kanina ay napaka-arogante nila? Sa tingin ko, mas mabuti pang wag na. Ang laki ng simbahan nyo. Wala akong karapatan na ilagay ang pera ko dito. Nang marinig ito, para na siyang umiiyak. Talagang naglaan siya ng higit sa 10 taon para makuha ang pwesto niya ngayon. Kung talagang matatanggal siya, pati buong pamilya niya ay mapipilitang humingi ng tulong. Ginoo, kami ang may kasalanan kanina. Sana'y sana ay maunawaan ninyo at huwag isama ang maliliit na pagkakamali. Diyos ko, anong nangyayari dito? Kanina, ang dalawang ito ay sobrang mayabang. Para bang narinig ko ang may higit sa 100,000,000. Baka naman ang batang ito ay may higit sa 100,000,000 sa kanyang account. Sa tingin ko, posible yon. Kung hindi, paano mangyayari na ang dalawang ito ay mabilis magbago ng isip? Ngayon, para na silang nahulog sa matigas na bagay. Nakita ko ang kanilang ugali kanina na para bang walang galang sa iba. Nakita na ngayon na parang tuta. Ang saya-saya ko habang pinapanood, hahaha. Ang mukha ng lalaki ay biglang namula. Ang nakatungong likod ay hindi makatayo ng tuwid bago makuha ang iyong pagunawa. Hindi makatayong tuwid sa takot. Sa mga sandaling yon, ang bulong ng customer service ay narinig. Pumasok sa tainan ng marami. Sige, ang yaman ay talagang kahanga-hanga. Akala mo walang reservation. Madali bang makuha ang 1 bilyon? Kahit na maliit ang boses niyang bulong. Pero hindi ito umabot sa mikropono sa bintana. Pagkarinig mo sa mga salitang ito, ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Ang mga tao sa paligid ay nagnganga. Napakamabagsik nito. Ako nga, isang estranghero, ay nairita. Hindi, kailangan kong ipaalam ito sa mas maraming tao. Magpo-post ako ngayon. Maraming tao ang kumuha ng kanilang mga telepono at nagsimulang mag-post o gumawa ng vlog. Ang kanyang supervisor ay bumalik sa katinuan at nahulog sa lupa. Hindi na kailangang isipin. Ang bagay na ito ngayon ay hindi maayos. Agad niyang napagtanto na nagkamali siya ng sinabi. Nagsimula ng tumulo ang malamig na pawis. Talagang nakalimutan niya ang presensya ng mikropono. Ang mga tao na nakikinig ay agad na nagkaroon ng epekto. Gulat. Ang mga mababang empleyado ng Huaxing ay talagang nangutya sa isang bilyonaryo. Napakasama, ito na ba ang tinatawag na pang-aabuso sa customer ng malaking tindahan? Dapat siyang tanggalin. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa amin. Hindi ko alam kung kailangan pa ng batang ito ng kasintahan. Napansin din ng Huaxing na may ganitong insidente. Agad siyang nakarating sa kabigatan ng sitwasyon. Hindi umabot sa 10 minuto. Isang lalaking may suot na suit ang pumasok. Eurkin, talagang ikinalulungkot ko. Sino ka? Magandang araw, ako si Xikay. Ako ang pangunahing namamahala ng Huaxing para sa Shenzhen. Gusto kong humingi ng tawad para sa nangyari ngayon. Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Sana ay mapatawad mo ako. Matapos sabihin ni Xikay ang mga salitang ito, tiningnan niyan ang masama ang dalawang tao. Bilang pangunahing namamahala ng Shenzhen, kung mayroon mang investigasyon ang punong tanggapan, hindi rin siya makakaligtas. Hindi mo nais na basta na lang tapusin ito. Ginoo, mangyaring huwag magalala. Agad kong papalayasin ang dalawang iyon. At bilang kompensasyon para sa iyo, ang aming bangko ay magbibigay sa iyo ng libreng Diamond Black Card. Nag-isip ka ng kaunti sa loob ng ilang segundo at tumango. Para sa sarili mo, wala namang pakialam kung saan mo isi-save ang pera. Dahil yumuko siya at umamin ng pagkakamali. Hindi na rin siya interesado na magtanong pa. Si Xikay ay agad na nakahinga ng maluwag. Inatasan ng mga kawani na dalhin ka sa room. Tungkol sa dalawang iyon, agad silang pinapunta na umalis. Ang balita tungkol dito ay kumalat na. Gusto nilang mag-apply sa ibang bangko. Pero hindi na ito posible. Nang matapos ito, 1:00 na ng tanghali. Ano na ang susunod na bibilhin ko? Una, bumili tayo ng sasakyan. Direkta kang huminto ng isang taxi. Magandang araw, saan po kayo pupunta? May nagbebenta ba ng sasakyan dito malapit? Anong presyo ang gusto mong bilhin? Mas mahal, mas mabuti. Lahat ng lalaki ay may pangarap na supercar. Hindi ka rin exempted. Kung hindi, dadalhin kita sa East City para tingnan. Narinig ko na may car show doon sa araw na ito. Napakabuti naman iyon. Nang marinig ang salitang car show, bigla kang naging masigla. Ang mga ipinapakita sa car show ay kadalasang mga mamahaling sasakyan. Matapos ang halos kalahating oras, nakarating ka sa East City Car Show Hall. Ang car show ng East City ngayon ay talagang maganda. Mula sa itsura ng lugar, ito ay nasa 2,000 metro kwadrado. Sa loob, iba't ibang tatak ng mamahaling sasakyan. Ang nakalatag sa buong exhibit hall. Maraming tao rin ang dumating para sa car show. Lahat sila ay may mga cellphone at kamera, patuloy na nagkukuhanan. Dapat malaman, bukod sa mga mamahaling sasakyan, mayroon din namang maraming magagandang car model. Tumingin ka lamang ng mabilis, at nakapili ka ng ilang sasakyan. Ang dahilan kung bakit mo nagustuhan ang mga mamahaling sasakyan.
Bukod sa magaganda ang mga ito, ang pangunahing dahilan ay dahil sa kanilang presyo. Lumakad ka patungo sa bahagi ng exhibit ng Lamborghini. Sa gitna ng exhibit area, may isang high-end na Lamborghini Veneno. Ang presyo ng sasakyan na ito ay umaabot sa 70 milyon. Maraming tao ang nandoon, kumukuha ng litrato at nanonood. Kahit na sa kanila ay may mga bilyonaryong naroroon. Pero talagang hindi ko kayang isaalang-alang ang ganitong kamahal na sasakyan. Ang dahilan kung bakit ako nandito sa paligid ay, wala kundi para masiyahan ang aking mga mata. Binibenta ba ang sasakyan nyo? Gusto ko na yan. Nasa loob mo ay sobrang excited ka. Ang presyo ay 70 milyon. Kung mabibili mo ito, babalik sa iyo ang 70 bilyon. Ang mga staff ay tuwirang nahulog sa pagkagulat. Itinampok nila ang sasakyan na ito sa car show na ito. Wala kundi para makuha ang atensyon ng mga tao. Ito ay isang luxury car na nagkakahalaga ng 70 milyon. Kung walang hindi bababa sa ilang bilyong halaga, sino ang magtatangkang bumili? Ang mga tao sa paligid ay lahat nagulat din. Diyos ko, anong nangyayari? Gusto kong bilhin ang Lamborghini Veneno na ito. Totoo ba ito? Ang lakas ng damdamin. Siguro hindi mo alam kung gaano kamahal ang sasakyan na ito. Ito ay isang luxury car na nagkakahalaga ng 70 milyon. Kung walang hindi bababa sa ilang bilyon, sino ang mag-iisip na magsalita ng ganito? Siya ay masyadong bata pa. Hindi niya talaga alam kung ano ang uri ng Lamborghini Veneno. Ginoo, ganito ang sitwasyon. May patakaran ang aming kumpanya. Kung nais mong bilhin ang Lamborghini Veneno na ito, kailangan ay mayroon kang 3 Lamborghini na nakapangalan sa iyo. Hindi ka nagugulat. Ang ilang mamahaling sasakyan ay talagang hindi basta-basta mabibili ng mayayaman. Kailangan mo ring maging kwalipikado. Pagkatapos mong marinig, tiyak na magiging masaya ka. Itinuro niya ang ilang Lamborghini sa paligid at mumiti. Kung ganon, bibilhin ko lahat ng mga sasakyang ito. Dapat ay walang problema dito, di ba? Naku, talaga bang totoo ito? Baka naman talagang gusto niyang bilhin ang Lamborghini Veneno na ito. Sa tingin ko ay hindi. Mukhang nagtatanggi lang siya. Pareho kami nang iniisip. Isang batang ganito. Paano siya makakakuha ng ganitong kalaking pera mula sa pamilya niya para bumili ng sasakyan? Kahit si Wang Sikong ay hindi kayang gawin ito. Ginoo, sinasabi mo bang totoo ito? Hehe, mas totoo pa kaysa sa totoong ginto. I-swipe mo na ang card. Oops, sundin ang inyong mga patakaran. Unahin ang pagbili ng mga sasakyan na ito. Pagkatapos magbayad, saka bibilhin ang Lamborghini Veneno. Sige, Ginoo. Diyos ko, iyon ay black card. Talaga namang black card ng Huaxing iyon. Baka ang batang ito ay mula sa isang malaking pamilya. Ito ay tunay na boss, umalis na siya. Narinig ng mga staff ang pag-usap ng mga tao. Isang tao ang natapilok at muntik nang mahulog sa lupa. Boss na may itim na card. Siya ay isang tao sa alamat. Huwag kang mangyarian. Naghihintay pa akong bumili ng ibang sasakyan. Sige, tutulungan na kita sa proseso. Ginoo, ang kabuuan ay 43 milyon. I-swipe mo na. Ikaw ay gumastos ng 43 milyon ngayon. Ibalik ang 4.3 bilyon sa card. Tumingin ka sa iyong telepono. Ang balance ay 4.4604 bilyon. Ngayon ay maaari na akong bumili ng Lamborghini Veneno, di ba? Siyempre, tutulungan kita sa proseso ngayon. Pagkatapos sabihin ito, kinuha agad ang 70 milyong mula sa iyong card. Ngunit kasunod nito, nadagdagan ng 70 bilyon ang iyong card. Kasama ang 43 bilyon kanina. Sa puntong ito, ang balanse ay lumampas na sa 100 bilyon. Dahil ang balanse sa iyong card ay lumampas sa 100 bilyon. Ang sistema ay magbibigay ng karagdagang gantimpala. Isang set ng villa sa Huaihai Biyuan, numero 75. Ang sertipiko ng ari-arian ay nakaimbak na sa sistema. Maari mong kunin anumang oras. Naalala mo lang kanina, kung saan mo bibili ng bahay matapos bumili ng napakaraming sasakyan. Ngayon, ayos lang. Ang sistema ay direktang umaksyon para sa iyo. Ginoo, kailangan ba naming iwi ang mga sasakyang ito para sa inyo? Iwanan ang sasakyang ito. Ang iba, pakidala mamaya sa Huaihai. Ayos na ang villa no 75 sa Biangyuan. Ang mga kawani ay labis na nagulat nang marinig ito. Ano bang lugar ang Huaihai Biangyuan? Iyon ay isa sa pinakamahal na lugar para sa mga mayayaman sa Shenzhen. Kahit ang isang simpleng villa, ang pinakamura ay hindi bababa sa isang. Pagkatapos ng pagkagulat, nakapagpahinga na rin. Ang tao na bumibili ng mga mayamang sasakyan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Wala namang nakakamanghang sa pagtira sa Huaihai Biangyuan. Matapos mong ipaliwanag, naglakad ka patungo sa ibang seksyon ng mga mamahaling sasakyan. Matagal nang inaasam ang pagdalaw na ito. Siyempre, kailangan kong bumili ng mas marami. Wala namang problema sa pera. Isang Ferrari na nagkakahalaga ng 60 milyon. Bumili. Bugatti Veyron 16.4. Tanging 1 at 30 milyon lamang. Talagang mura, bumili. Maserati. Bumili. Sa madaling salita, isang salita, bumili. Isang bagsakan, bumili ng mahigit 20 luxury na sasakyan. Ang nagastos na pera ay lampas na sa 1 bilyong yuan. Ang balanse sa card ay biglang umakyat sa 100 bilyon. Kung i-refresh natin ang Forbes list na yon, sigurado akong makakasama ka sa top 10 ng Dragon Country. Lahat ng tao sa expo area ay natakot dahil sa'yo. Kahit ang mga mayayaman, hindi naman sila hindi nakakita. Pero wala pa silang nakitang bumibili ng kotse na parang bumibili ng gulay. Wala pa talaga silang nakitang ganun. Maraming car models ang tumingin sa'yo.
Para silang mga gutom na lobo na nakita ang maliit na tupa. Dahil ang balance mo sa card ay lumampas ng 100 bilyon. Ang sistema ay magbibigay ng karagdagang gantimpala. 51% na bahagi ng Penguin Technology Company. Ang share certificate ay naimbak na sa system warehouse. Maari itong kunin anumang oras. Ikaw ay namangha. Ang Penguin ay ang nangunguna sa industriya ng e-commerce sa Dragon Country. Ang mga kasangkot na industriya ay talagang malawak. Noong 2014 na pa ay pumasok na sa Global Top 500 na industriya. Ang market value ay humigit kumulang 300 bilyon. 51% ng bahagi ay katumbas ng higit sa 12 bilyong. At ang halagang ipinapakita ng 51% bahagi ay hindi lang basta simpleng pera. Maaaring sabihin na kahit gaano kakayaman dati. Sa ilang tao, isa ka lamang bagong mayaman. Ngunit ngayon, ikaw ay may pinakamalaking kontrol sa Penguin na maaaring ituring na tunay na nakapasok sa mataas na lipunan. Kasabay nito, ang punong tanggapan ng Penguin na nakakuha ng balitang ito ay agad nagdaos ng isang emergency na pulong. Tunay na hindi ko ito inasahan. Mayroon palang tao na gumawa ng ganitong kalaking transaksyon, na bumili ng 51% ng bahagi ng ating kumpanya. Hindi rin alam kung ito ay swerte o malas. Si Mateng, ang dating pinakamalaking shareholder na may 28%, ay nagpakita ng labis na pag-aalala sa pulong. Ang Penguin ay siya mismo ang nagtatag. Ngayon ay biglang may isa pang misteryosong major shareholder na may 51. Ang misteryosong major stockholder ng mga shares. Kahit sino ang umupo sa kanyang pwesto, ay talaga namang hindi makakapagpigil. Totoong mahirap paniwalaan. Ito ang unang beses kong narinig ang tungkol sa Yige na kumpanya. Hindi maikakailan na talagang malakas ang kumpanyang ito. Sa loob lang ng isang araw, binili nila ang lahat ng bahagi mula sa iba. Kahit hindi man lang sila bumati sa amin. Mukhang nagalok sila ng presyo na hindi matatanggi. Ngayon ay umaasa na sana sila ay nandito para kumita. Kalimutan na. Tatawagan ko pa rin ang Yige kumpanya. Magandang alamin ang kanilang intensyon. Agad na kinuha ni Mateng ang kanyang telepono. Nakasakay ka ngayon sa pulang Lamborghini Poison. Humahagibis sa mga kalye ng Deep City, kahit sa isang malaking bayan tulad ng Deep City, napakabihira, lalo na't may maganda at gwapo sa loob ng sasakyan. Nang umalis ka sa car show, pinahanap mo ang isang driver para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang naiisip ng tao. Diretso siyang naghanap ng pinakamagandang car model para sa'yo. Hindi ka nabago sa mga magaganda, pero isang katulad ng nasa tabi na may magandang katawan, na napakaganda. Ito ay talagang unang beses na nakita niya. Ginoo, saan tayo pupunta ngayon? Maraming mayayamang tao na ang nakita niya. Maraming mga mayamang anak ng mayari ang sumusunod sa kanya. Pero lahat sila ay tinanggihan niya. Sa harap ng mga taong iyon, para siyang isang puting sisneg na nakatataas sa lahat. Alam niyang tinitingnan mo siya. Kung may iba pang tao na maglakas loob na tignan siya ng ganito, tiyak na hindi siya magbibigay ng magandang mukha. Ngunit kapag nakaharap ka niya, siya ay tila nanginginig sa takot. Dalhin mo ako sa Huihay Biyuan. Sa tingin mo, sobrang ganda ng katawan niya. Kung hindi dahil sa matibay na sinturo ng Lamborghini, nag-aalala kami na baka pumutok. Pagkalipas ng mga kalahating oras, umabot na ang sasakyan sa harap ng Huihay Biyuan. Magandang araw, ano ang maitutulong namin? Ako ang mayari ng Villa No 75. Pakibuksan ang pinto. Si Baoan ay nagulat. Kinuha niya ang dokumento ng ari-arian at tiningnan ito. Totoo nga. Diyos ko, ang taong ito sa harapan ko ay talagang ang boss na bumili ng pinakamahal na unit. Ginoo, maligayang pagdating sa Huihay Biyuan. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag magatubiling ipaalam. Sa kanyang pananaw, ang taong ito sa harap ko ay tiyak na ang pinakamakapangyarihang tao sa Huihay Biyuan. Huwag na huwag itong sasaktan sa hinaharap. Pagkapasok sa komunidad, ang iyong puso ay nanginginig. Sa magkabilang panig ng maluwang na asfalto, puno ng iba't ibang bihirang halaman. Ang mga ibon ay umaawit, ang mga bulaklak ay naamoy, at ang mga berde at asul na bundok at tubig. Hindi kalayuan mula sa daan ay may mga hanay ng mga European style na marangyang villa. May mga palatandaan ng daan. Mabilis na ipinarada ni Shen Menghan ang sasakyan sa gitna ng komunidad. Sa ikalawang palapag ng 75, ang villa na ito ay halatang mas malaki kaysa sa mga nakapaligid na villa. At mas magarbo pa. Ganap na nagpapakita ng kayamanan at karangyaan. Sa labas ng villa, may isang lalaking nakasuot ng suit. Nang huminto na ang Lamborghini, siya'y mabilis na lumapit at magalang na tumayo sa isang tabi. Diyos ko, paano siya nagiging ganito kabata, Ginoo? Ikaw ay, magandang araw, Ginoo. Ako ang tagapamahala ng ari-arian dito, si Wang Hao. Natutuwa ako na makakalipat kayo sa aming Huihay Biyuan. Narito ako para dalhin sa inyo ang susi. Hindi ko na kayo istorbohin. Nang mga oras na yon, tumunog ang telepono. Halo, sino ito? Magandang araw po, Ginoo. Ako si Mateng mula sa Penguin. May nais akong pag-usapan sa inyo. Hindi ko alam kung komportable kayo ngayon. Nagdududa si Mateng kung mali ang tawag niya. Ang boses sa kabilang linya ay tila napakabata. Ano ang nais mong pag-usapan? Ganito kasi, binili ninyo ang 51% ng aming kumpanya. Gusto ko sanang magtanong. Ano ang mga plano ninyo para sa susunod na pagunlad ng aming kumpanya? Ano ang maaari kong gawin? Paano ninyo ito ginagawa dati? Ganon pa rin tayo sa hinaharap. Paano mo hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Mateng?
Nag-aalala siya na baka maagaw ang kapangyarihan. Pinamanage na rin ang pengin. Wala talaga akong ganitong naiisip. Kahit hawak ko ang 51% ng mga shares niyo. Pero wala akong oras para mamahala. Kayo na ang bahala sa pag-aasikaso. Siyempre, anumang malaking aksyon ay kailangan nating pag-usapan. CJ, nakaramdam ng ginhawa si Mateng. Si Shen Mingyao sa tabi ay naiinip na. Ang mga sinabi mo kanina. Narinig niya ng malinaw. Ano bang klase ng nilalang ang mga pengin? Paano naman hindi alam ni Shen Mingyao? Wala siyang iniisip na ganito. Ang lalaking ito sa harapan niya ay may bahagi sa pengin 51. Hindi ba't siya ang tunay na kapitan ng pengin? Diyos ko, sino ba talaga itong lalaki sa harapan ko? Balak pa niyang tanungin kung may girlfriend ka. Ngayon, hindi na siya makatanong. Tara, pumasok tayo at tingnan. Diyos ko, ang aking idol ay nagimbita sa akin na pumasok. Hindi naman siya may gusto rin sa akin, di ba? Parang may mga usa na tumatalon sa puso ni Shen Mingyao. Pagpasok sa villa, nagulat si Shen Mingyao. Diyos ko, sobrang marangya naman nito. Hindi naman siya yung tipo ng tao na hindi pa nakakita ng villa. Pero ang ganitong marangyang villa, ito ang pinakamagandang villa na nakita niya sa buong buhay niya. Ang taas ng lobby sa unang palapag ay hindi bababa sa 10 metro. Ang dekorasyon ay gumagamit ng European style. Ang sofa, ilaw, at tile ay mula sa mga kilalang brand sa buong mundo. Basta tumingin, talagang mararamdaman ng tao ang ganap na ginhawa. Matapos ang isang paglibot, talagang nakakapagod. Ang bahay na ito ay maganda, talagang maganda. Pero medyo masyadong malaki. Parang may kulang pa yata. Ano ang kulang? Sa kanyang pananaw, ang ganitong marangyang villa, dapat walang kulang dito. Ano pa ang pwedeng kulangin? Siyempre, kulang ito sa tao. Sa ganitong kalaking bahay, talagang natatakot akong mag-isa rito. Ang villa na ito ay may higit sa 10 kwarto. Talagang kakaiba kung hindi ka matatakot sa gabi. Si Shen Mingyao ay naniniwalang may katwirang sinasabi mo. Natahimik siya ng ilang sandali. Siya ay medyo namula at nagsabi, bakit hindi ako lumipat upang makasama ka? Matapos sabihin ang mga salitang iyon, agad siyang nagsisi. Sa wakas, kakakilala pa lang nila. Ngayon, ang pagsasabi ng ganitong mga salita. Natatakot siyang isipin mo na siya ay uri ng babaeng pabigla-bigla lamang. Sinasabi mo bang totoo ito? Sa katunayan, hindi rin ito angkop. Kakulangan ko ng isang driver ngayon. Nais mo bang tulungan ako? Ganito, diretso ka nang tumira sa akin. Mas makatwiran at maginhawa rin. Ngayon, nagiging mayaman na ako. Kung ikaw ang magmamaneho, hindi ba ito lagi? Driver ba? Nang marinig ni Shen Mingyao ang mga salitang iyon, medyo hindi siya natuwa. Siya ang pinakamagandang car model sa Deep City. Bawat buwan, bibigyan kita ng 50,000 sweldo. 50,000. Si Shen Mingyao ay nais sanang tumanggi. Pero nang marinig ang mga salitang ito, nakatayo siya sa kanyang kinaroroonan. Kahit na sa isang first-year city tulad ng Deep City, ang karaniwang puting kwelyo ay maaaring kumita ng 1 o 2,000 sa isang buwan, iyon na ang pinakamataas. Siya ay modelo ng sasakyan sa car show center. Sa isang buwan, mahigit 1,000 lang. Ngayon, 50,000 na ang sinasabi. Paano siya hindi magugulat? Sumasangayon ako, kasama sa pagkakaroon ng driver. Kung sakaling makuha na siya sa posisyon balang araw. Sa panahong iyon, sa kumpanya na pinagtatrabahuhan, si Supervisor Liao ay medyo galit. Bakit hindi nila tinanggal ang tatlong ito? Si Lin Xiaoping ay nagtatanong na may pang-aasar. Saan ba siya nagtatrabaho ngayon? Anong klase ng trabaho ang pupuntahan? Nakita ko siya na naglilinis ng mga plato sa Haidong Hotel. Totoo nga, pagkatapos ng lahat ng pera na nagastos, siguradong hindi nila kayang bayaran ng bill. Ilang taon kaya ang kailangan para maghugas ng mga plato? Isang buhay ba? Hahaha, ang tatlong matabang tao ay nagingit-ngit. Natural lang na hindi masaya ang mabuting kaibigan sa sinabing ito. Tumahimik kayo, ang kapatid ko ang nagbayad ng bill. Pero kayo, pinagtatabuyan kagabi na tila napahiya. Si Supervisor Liao at Lin Xiaoping ay agad na nagmukhang hindi masaya. Sila ay handang lumaban. Isang katrabaho ang lumapit na may hawak na cellphone. Xiaoping, tingnan mo ang trending news. Ano ang tinitingnan sa trending? May balita tungkol sa isang napakabatang bilyonaryo. Anong pakialam ko sa isang bilyonaryo? Kaya ko na ring makahuli ng Supervisor Liao na may kita na 500,000. Magpasalamat na tayo. Isang mayamang babae, syempre gusto niya. Pero hanggang pangarap lang. Mas mabuti pang tingnan mo. Ibinigay ng katrabaho ang cellphone sa kanya. Wala nang magawa si Lin Xiaoping kundi tanggapin ito ng walang pag-asa. Nakita ng tatlong mataba kagabi na nagbayad ka. At totoo ang cellphone. Tumingin kay Lin Xiaoping na may malamig na ngiti. Pinili mong makipaghiwalay sa kapatid ko. Magiging pagsisisi mo na hindi maiiwasan. Hehehe, paano naman magsisisi ang girlfriend ko? Isa lang siyang manggagawa. Sa katunayan, dapat ay wala na siyang trabaho ngayon. Paano ako magsisisi na hindi maiiwasan? Akala niyo ba siya ang isang batang bilyonaryo sa trending na ito? Pagkasabi nito, tumingin siya sa kanyang cellphone. Binuksan ang balita tungkol sa batang bilyonaryo. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sino ang taong ito? Lumapit si Supervisor Liao na puno ng kuryosidad. Ano nangyari? Kilala mo ba siya? Imposible siyang maging siya. Ayaw niyang maniwala. Lumapit si Supervisor Liao at napakunot ang kanyang noo. Bakit parang kamukha ng taong iyon ang likod? Nakatunga nga rin ang mga mataba sa trending. Bigla silang nagulat at hindi makatulog. Parang, bilyonaryo ba ang kapatid ko?
Nagulat na nagtanong ang kasamang babae. Sa tingin niyo ba ay parang ganon din? Hindi lang ito tungkol sa pagkakapareho. Nakipag-usap ako sa kanya ng 6 na buwan, hindi ko siya kilala. Paano kung mababa ang profile? Ano kung nagtago siya ng pagkatao noon? Hindi ito possible. Wala bang video na may malinaw na mukha? Wala. Hindi siya maaaring iyon. Parang kaunti lang ang pagkakapareho. Gayunpaman, sa tingin ng mga mataba, posible ito. Si Supervisor Liao at Lin Xiaoping ay hindi naniniwala. Wala rin silang sinabi. Inaasahan ang isang bagay. At iyon ay ang paghihintay na sampalin mo sila sa mukha. Sa mga panahong ito, sa tingin mo ay nakatira ka kasama si Shen Mingyao. Sa ganitong malaking villa, mas magiging maayos. Pero hindi pa rin ito sapat. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa ilalim ko. Tungkol sa tawag, tawagin mo na lang akong amo. Sige, amo. Tingnan mo, kailangan ba tayong maghanap ng katulong para sa iyong villa? Talagang kailangan ng katulong. Pero medyo malaki ang bahay na ito. Isang katulong ay tiyak na hindi sapat. Kailangan pa ng isang dekalidad na tagapangalaga. Isipin mo ito. Agad mong kinuha ang iyong telepono at naghanap sa mga job site. Naghanap ka ng matagal ngunit wala kang nahanap na kahit isang kasiyasya. O kaya masyado ng matanda. O kaya pangit siya. Parang may ranking ng mga talent sa itaas na kaliwang bahagi. O di kaya i-click natin para tingnan. Totoo nga. Nang i-click mo, parang lumiwanag ang mga mata mo. Siksu Moyu ay 24 na taong gulang. Siyam na bituin sa talento ng website. Nagtapos sa Harvard University sa VIA ng doktorado sa Economic Management. Hong Chachu, 23 taong gulang. Ang 8 bituin sa talento ay nagtapos sa University of Nottingham sa VIA. Doktorado sa Hotel Management. Si Xiao Yuking ay 23 taong gulang. Ang 8 bituin sa talento ay nagtapos sa South China University of Medical Sciences. Doktorado sa Traditional Chinese Medicine. Si Zhao Haitang ay 24 taong gulang. Ang 7 bituin sa talento ay nagtapos sa New Oriental Culinary School. Dating nagtrabaho bilang head chef sa 6-star hotel sa Shanghai. Tiningnan ang mahigit 10 tao. Sinasabi mo na maganda ang lahat. Ang batang babae na ito na tinatawag na Sumuyo. Doktorado sa Economic Management. Sapat na para maging tagapangalaga. Matapos ang masusing pagpili, direkta mo ng pinasya. Agad mong nakuha ang contact information ng mga taong ito. Hello, magandang araw, maaari bang makausap si Sumuyo? Elan, sino ka ba? Si Sumuyo ay namimili kasama ang kanyang kaibigan. Napakunot siya ng noo matapos matanggap ang iyong tawag. Hindi niya matandaan kung kailan siya nagbigay ng telepono sa isang estrangherong lalaki. Katatapos ko lang makita ang iyong resume online. Hindi ka nagpaligoy-ligoy. Diretso at tapat ka nang nagsalita. Kaya pala ganito. Tumawag ka ba sa akin dahil may trabaho kang inaalo? Gusto kitang kunin bilang aking personal na tagapangalaga. Ano sa tingin mo? Si Sumuyo nang marinig iyon ay nahabag. Wala akong interes. Pagkatapos sabihin yon, handa na siyang i-off ang telepono. Siya ay nagdududa sa iyo sa kabilang linya. Kung mayroon kang masamang layunin laban sa kanya, huwag kang magmadaling tumanggi. Maaari kitang bigyan ng buwanang. Sabi na wala akong interes. Pinapayuhan kita na huwag na lang. Hindi ako ganoong tao, si Sumuyo. Bukod dito, ako si Sumuyo. Nagtapos sa Harvard University sa Estados Unidos, sa larangan ng doktoral sa pamamahala ng ekonomiya. Inaasa mo akong maging tagapangalaga. Anong kalokohan ito? Hindi ka naman masyadong nagsalita. Diretsong sinabi ang huling pangungusap. Bibigyan kita ng 5 milyon bawat buwan. Kahit na may pera ka, hindi ko pa rin gagawin. Umiwas si Sumuyo na patuloy na sabihin ito. Pero sa narinig niyang sinabi mo, bigla na lang siyang tumigil. Ang boses ay hindi ka panipaniwala. Ilan ang sinabi mo? 5 milyon. Ano bang 500 metro squared na sinasabi mo tungkol kay Muyo? Ang kaibigan na nakatayo sa tabi. Nakita ang labis na gulat sa mukha ni Sumuyo. Nagsalita at nagtatanong. May nagsabi na bibigyan ako ng 5 milyong buwan ng sweldo. Anong 5 milyon? Naku po, totoo ba yan? Huwag nang sabihin 5 milyon. Kahit na 50,000 buwan ng sweldo, hindi ko kayang isipin. Hindi ko rin alam. Mabilis na tanungin mo. Ginoo, gusto ko sanang magtanong. Yung 5 milyong buwan ng sweldo na sinabi mo kanina. Siyempre, totoo iyon. Basta't umabot ang kakayahan mo sa trabaho sa aking inaasahan. Ang bonus posibleng lumampas pa sa numerong ito. May bonus pa. Si Sumuyo ay lalong nagulat. At siya rin ay nahulog sa loob. Kanina, siya'y tumanggi pa. Anong katayuan at antas ng edukasyon niya? Paano posible na maging tagapangasiwa? Pero ngayon, talagang kaakit-akit siya. Gayunpaman, may kaunting pag-iingat pa rin. Mayroon siyang sariling hangganan. Ginoo, gusto ko sanang magtanong. Kung sasangayon akong maging iyong pribadong tagapangasiwa, ano ang mga kailangang gawin? Nag-aalala na ang kaibigan sa tabi. Sabi ko kay Muyo, iyan ay 5 milyong sweldo sa isang buwan. Bakit ka nagmamalasakit sa mga bagay na yon? Para sa kanya, ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kahit na ang kabilang panig ay may masamang balak. Para sa 5 milyong sweldo, sulit iyon. Hindi pinansin ni Sumuyo ang kanyang kaibigan. Naghihintay sa iyong sagot. Ang mga dapat mong gawin ay napakasimple. Kailangan mo lang akong tulungan sa mga simpleng gawain sa buhay. Ganun lang ba kasimple? Siyempre, kung hindi, ano sa tingin mo? Sige, basta't hindi lumalabag sa hangganan. Gagawin ko ang aking makakaya. Pumunta ka sa Huaihay Biyuan no 75 sa umaga sa susunod na araw.
Dahil sa mga susunod na araw, kailangan kong makasama ang aking kapatid na babae. Pumunta sila sa overseas Chinese town. Kaya't itinakda ang oras sa susunod na araw. Ayusin si Sumoyo. Hindi naman ito nagtagal. Muli siyang tumawag sa telepono. Sa loob ng 3 minuto, nakuha rin ang doktor ng hotel management na si Huang Chachu. Mga kalahating oras. Lahat ng natitira ay hindi nakatiis sa mataas na sahod. Lahat ay pumayad. May kaunting kasiyahan ka sa loob mo. Ang mga taong ito na ikaw ang kumuha. Para sa mga ordinaryong tao, sila ay parang mga diyosa. Maganda na nga, ang kanilang mga kwalifikasyon ay napakataas. Napakaabilidad. Bawat isa ay tila hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Ngunit para sa'yo, sila'y mga katulong at kasambahay lang. Tinanong mo si Shen Mingyao, kamusta, nagugutom ka ba? Medyo. Tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin. Binuksan mo ang iyong cellphone. At iniabot ito kay Shen Mingyao. Si Shen Mingyao ay hindi nakapagpili ng maayos ng matagal. Bakit hindi siya makahanap ng gusto niyang kainin? Yenan, hindi ko alam kung ano ang masarap kainin. Hayaan mong ako ang mamili. Kung dati pa yung dating ako, siguradong magiging katulad din ako ni Shen Mingyao. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong orderin. Dati, hindi ko alam kung ano ang kakainin. Kundi ang iba ay talagang hindi ko kayang bayaran. Naalala ko dati sa mga nobela. Ano ang kinakain ng mga pangunahing tauhan sa Michelin 3-star? Bigla kang nagkaroon ng desisyon. Matagal nang naghahanap, nanlaki ang iyong noo. Bakit walang Michelin 3-star? Ang Michelin 3-star ay maaari lamang reserve para kumain sa restaurant. Hindi sila gumawa ng takeout. Ganun ba? Gusto mo bang kumain? Gusto talagang kumain ngunit. Siyempre, gusto talagang kumain ni Shen Mingyao. Pero sa kanyang kaunting sahod, talagang hindi niya naglakas loob. Maraming binata ang nagimbita sa kanya dati. Lahat ay tinanggihan niya. Mabuti kung gusto mong kumain. Hindi ka rin balak lumabas. Hindi gumagawa ng takeout. Hindi ka pa naniniwala na may mga problema na hindi kayang lutasin ng pera. Nakahanap ng contact number ng Michelin 3-star online. Isang tawag ang agad niyang inilabas. Hello, magandang araw. Narito ang Shenzhen Michelin 3-star. May maitutulong po ba ako sa inyo? Hello, gusto kong mag-order ng takeout dito sa inyo. Pasensya na. Ang aming Michelin star na restaurant ay hindi tumatanggap ng takeout. Makikita mong, may kaunting panghahamak sa tono ng boses ng babae sa kabila. Ang kanilang Michelin star ay isang restaurant na kilalang kilala sa buong mundo. Kahit sa mga unang klase na lungsod tulad ng Deep City, may 3 tindahan lamang. Ang mga taong nakakapagpunta sa kanilang restaurant, halos lahat ay mayaman o may mataas na katayuan. Kahit ang mga taong ito, kailangang sumunod sa kanilang mga patakaran upang magpa-reserve ng maaga. At ang taong tumawag ay agad na humingi ng takeout. Hindi ba't ito ay nakabababa sa antas ng kanilang restaurant? Hindi siya agad nag-hang up ng telepono. Siya ay nag-isip na yon ay isang malaking pagpapahalaga. Maaaring humiling ako ng mga 100,000 halaga ng pagkain. Sigurado ka bang tatanggihan mo? Kaunti lang. Sinasabi kong gusto kong umorder ng mga 100,000 halaga ng pagkain. Kung hindi kayo makakapagbigay ng takeout, ayos lang. Huwag naman, pupuntahan ko ang aming manager. Pakiusap, hintayin nyo lang. Kahit sila ay isang sikat na Michelin 3-star, pero ang kanilang daily turnover ay hindi hihigit sa mga 100,000. Ngayon, ang sinasabi mo ay ilang 100,000 na. Talagang mabibigo ito dahil sa kanya. Siguradong matatanggal siya sa trabaho. Agad na dumating ang manager matapos malaman ang balita. Magandang araw, ako si Liu Wei, ang manager ng Michelin 3-star. Maaari po bang itanong, gusto niyo bang mag-order ng ilang 100,000 halaga ng pagkain? Pero narinig ko na hindi kayo tumatanggap ng takeout. Ayon sa rules, ganun na talaga. Pero ang mga batas ay para sa mga tao, hindi sa mga buhay na tao. Kung ibang tao, siguradong hindi papayag. Pero ikaw bilang ganitong klase ng kliyente, isang karangalan para sa amin na maibigay sa iyo ang takeout. Kung ganun, kaya't ipasa mo sa akin ang mga espesyalidad ng inyong restaurant. Bigyan mo ako ng isa sa bawat isa. Totoo ba? Napakaganda nito. Ipaabot mo sa kanila na ipadala sa 75 Huihai Residence. Humigop ng malamig na hangin ang manager. Ang mga taong makakatira sa Huihai Residence. Wala namang simpleng tao dito. Lalo na kung siya pa ang mayari ng Huihai Residence. Ayaw nang magaksaya ng oras. Pagkatapos ibaba ang telepono, agad siyang tumawag upang ayusin ang lahat. Lumipas ang kalahating oras. Tinukso ng isang tao ang malaking pintuan ng villa. Nakita mula sa footage ng surveillance. May 2 banyagang nagtutulak ng cart sa labas ng villa. Ang lalaki ay medyo matanda. Mula sa kanyang puting sombrero, siya ay isang chef. Ang katabing babae ay may ginto ang buhok at asul ang mata, talagang maganda. Si Alice na nakatayo sa labas ng pintuan ay may mukha ng pagreklamo. Chef Charlie, sa tingin ko, labis na ang ginawa ni Manager Liu. Paano mo nasabi? Kami ay mga opisyal na Michelin 3-star chefs. Ngayon ay kailangan pang maghatid ng pagkain para sa mga tao sa hulong. Hindi ba niya alam ang mga patakaran ng kumpanya? Sa tingin ko, ang ginagawa niya ay tahasang pag-insulto sa amin. At pinabababa pa ang antas ng restaurant. Hindi ka naman nagkakamali. Pareho lang ang iniisip nila ni Alice. Iniisip niya na ang manager ay sadyang tinutukso sila. Mga chef na gaya nila. Lahat sila ay may matinding pagmamalaki sa kanilang sarili. Maghatid ng pagkain para sa ibang tao. Ito ay sadyang pagsampal sa kanilang mga mukha. Pero sino ang magtuturo? Siya ay manager.
Ano man ang kanilang emosyon, kailangan nilang tiisin ito. Pindutin mo ang switch para buksan ang pinto. Pumasok sila habang itinulak ang mga lunchbox. Mukhang sobrang marangya ito. Pumasok sa likod bahay ng villa. Agad silang naakit sa kapaligiran sa loob. Kahit na lahat sila ay mga Michelin 3-star na head chef. Nakatera rin sila sa mga villa sa gitnang lungsod. Ngunit kung ikukumpara dito, yan ay parang langit at lupa ang agwat.